I would like to promote the SendWave app. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course, Canada. Okay, tuloy-tuloy na natin ang ating revelasyon. Title natin. Mga kababayan, okay, ang title natin ay Property ng Kingdom of Jesus Christ. Kakamkamin ng ahas at kuting. Okay, Liza Loanbetter. Okay, so unahin muna natin yung Loanbetter. Kumbaga finale yung tungkol sa kamkamin. Kasi mga kababayan, okay, itong nangyayari sa kay Pastor Quiboloy sa SMNI at itong rally na everyday na ngayon, na I think 1 week na gagawin yan ng ating mga kapatid, okay, na ating mga kababayan, okay, sa KOJC, Palangga. So, sabi ko nga sa inyo kagabi, naaalarma ang mga jutang sinina. So, the reason why hina-highlight ang panggigipit dyan sa Senado, ang pagsira, pagkare-kare ng mga ebidensya laban kay Pastor, again, pagtatanim ng kaso sa kani-kanina mga personalidad na kritiko like me, like Attorney Glenn, like General Macanas. Ito po ay isang pagko-cover up sa tunay na issue na kinasasangkutan ng kuting at ahas. Okay? Kuting at ahas, tambaluslos. Okay? So, that lang. Para pagtakpan nga ang issue sa loto. Loanbetter, ilang loanbetters ang pinanalo ni Lisa Ahas Marcos at ni Mel Robles. At napatunayan yan diyan sa Senado na nag-grandstanding si Tulfo na nabuking at inamin ni Mel Robles na General Manager o Mel Langka, nakasabwat ni Lisa Marcos sa lahat ng kabalbalan, lahat ng kababuyan, lahat ng paggagancho, magkakasabwat sila. Narinig nyo naman, nag-millions and millions of viewers, nag-viral ang birthday greetings ni Lisa Marcos, Lisa Araneta Botod, Jahas, Smugs, lahat na binati niya. Nagbigay siya ng mensahe kay Robles na sama-sama tayo maging milyonaryo. Milyonaryo. Babangon muli, hindi para sa tambayan, kundi para sa kanila. Narinig nyo ng lahat. Napakinggan nyo ang hearing na sinabi ni Tulfo na iimbestigahan niya, gagamitin niya ang lahat ng sektor, lahat ng ahensya pala ng gobyerno o pati forensic, siya para magbabayad as a private investigator o lahat para lang ipakita sa taong bayan at malaman ninyo kung sino ang mga loan bettors. Naganap ba? That was the first hearing. Then, nagbigay ako ng expose sa inyo na binabackdoor, kinakausap ni Kuting. Okay? Ni Kuting, ni Smugs, ni Robles, si Rafi Tulfo na senador ninyong buwaka ng Ginemes, isa pa, na wag nang tuluyan si Robles. Dito sa issue ng loto, sa loan bettors, mga loan bettors, di ba? Dahil every other day o every bola na lang ng loto, every draw ay may loan bettors. So kita nyo na, even you, Dilawan, Pulahan, anuman ang iyong political association. Pare-pareho tayong nagalit, nagwala na gusto natin mawakasan na kung bakit hanggang ngayon ay may mga loan bettors, billions, millions na pinapanalo si Lisa Ahas at si Mel Robles, General Manager. Hindi ginigisa sa Senado. Bakit? Tulfo. Sabi ko nga, natanggap mo na ba ang bilyong backdoor offer ng buwaka ng inang gobyernong ito? Kaya bumahag na ang buntot mo, bumahag na ang umurong na ang betlog mo kasing liit din ng butike. Wala ka talagang betlog, wala kang bayad para ipakita sa taong bayan kung sino itong mga loan bettors na ito. At kasi wala naman talaga, walang nananalo dahil sinabi na nga, inamin na nga ni Robles
na yung mga litrato ay edited. So again, there's no such warm body o persona o kahit hayop ang nanalo sa draw ng loto. Kasi ang mga litrato ay hinango nila o ninakaw, kinamkam sa clothing company. That's number one issue na pinagtatakpan nila. Kaya si Pastor Kibuloy ngayon ang kanilang ginagamit, and the rest of the congregation, the rest of the KOJC members na nilalapastangan ng gobyernong ito ang kalayaan nila, ang kanilang fundamental rights to practice para maging malaya ang kanilang pananampalataya kung sinong gusto nilang pagdasalan, gusto nilang hingan ng kanilang mga problema. At kung si Pastor Kibuloy ang nakikita nilang leader, dahil yan naman talaga ang leader ng kanilang kongregasyon, yan po ay pinanghihimasukan ng buwakan ng inang gobyernong ito para pagtakpan ang isyu sa loto. Number one, loto, 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 kaya huwag kayong tumaya. Another loto, number one na issue, smuggler, 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 Michael Ma, gusto nilang pagtakpan. Pag-a-appoint ni Kuting kay Michael Ma na walang dokumentasyon, hindi pinaalam sa bayan, ikinubli, tinilihim ng mga putang ina, yan ang gusto nilang pagtakpan. Pulburon, 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 ang pagiging sangkot ni Kuting sa pulburon, ang pagiging bangag niya, gusto nilang pagtakpan. Kaya ang bunganga ako dito, everyday maririnig nyo. Kasi ayokong makalimutan ninyo ang tunay na issue. Di ba? Ano pa? Yung tungkol dyan sa agrikultura, sa Department of Agriculture na binaboy ni Kuting. Di ba? Kasama pa ng mga smuggling business nila. Smuggling, yan ang gusto nilang pagtakpan. Yung kahirapan ng Pilipino, kahirapan dahil sa pangangamkam nila, dahil sa pag-travel here, travel there, party here, over there, pag-attend ng Coldplay, di ba? Ng concert na nag-chopper, pero sa mga sundalo, dinedma, walang pakialam, lahat ang kaputahan gusto nilang pagtakpan. Alright? So yan yung mga issue na gusto nilang palangga. Okay? Peace and order. Well, ang peace and order, karugtong yan ang pulburon. Kaya ang target nila para makalimutan sa social media, kasi ang panlaban natin is social media. Alright? Kayong mga members, not only the KOJC, all members of this, lahat ng miyembro, when I say lahat ng miyembro ng ating society. Kahit sabi ko, kahit atheist ka o hindi ka naniniwala sa Diyos, wala kang pinaniwalaan, kasama ka dito, mga palangga, na gusto nilang babuyin at kalimutan ninyo ang mga isyong ito. Nakakagalit. Okay? Nakakagigil. Why? Balikan lang natin. Okay? Mapunta na ako doon sa hudyat. Okay? Hudyat. Yung hudyat na ibinigay sa inyo ng pagkakataon na kung saan noong February 19, noong idinamay o isinangkot ang pangalan ni Pangulong Duterte at ni Sara na sila ay nakatanggap ng bag of guns. Remember that? Na kinaray-karay ni Ontiveros dyan sa Senado at ikinonek ang issue kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. Hindi na lang po ito ngayong araw na ito, malalaman ninyo na hindi na lang para tigihin o gurgurin ang platform ni Pastor at ng SMNI at ng kanyang mga miyembro. Hindi na po ganun ang issue ngayon na dahil si Duterte ay connected or associated or friends with Pastor Kibuloy. The big issue now na kailangan nyong malaman na galing po ito sa ating puting ahas na sinasabi sa akin na Miss Maharlika, kailangan ma-intercept natin. Kailangan malaman, hindi lang miyembro ni Pastor Kibuloy, kundi buong sambayan ng Pilipino na ano ko lang dito, ang kanyang mensahe, mga palangga. Okay? Ng buong sambayan ng Pilipino na may plano ang Kuting at Ahas na agawin o kamkamin ang propriedad o ang property ni Pastor at ng kanyang mga religious members. See that? So,
Ang sabi dito, Miss Maharlika, natatandaan niyo ba nung hearing na i-connect si Sara at si Pangulong Duterte? Hudyat yon. Okay ito, na posible, okay? Ang plano nila, dahil ito po ang naririnig namin dito sa loob, na pwedeng tamnan ng mga matataas na kalibre ng baril, okay? O kung ano pang mga illegal na mga kontrabando na pwedeng ihagis sa property o itanim sa property ng KOJC para sila madiin at maantala ang kanilang religious practice. At ito pa, at hindi lang si Pastor Quiboloy ang tinatarget, kundi ang buong KOJC, pati mga miyembro pati mga miyembro ng KOJC. Okay? Dahil okay. Naririnig po namin dito na may interes ang gobyernong ito na kamkamin o aagawin ang mga properties ni Pastor Quiboloy at ng kanyang miyembro. Kaya Miss Maharlika, sana maipahatid natin sa taong bayan para ma-intercept, malaman nila na kung mabasa o marinig ng taong bayan ang kanilang plano ay hindi maitutuloy or magdadalawang isip sila. See that? Mga palangga, nakita ninyo? Alright? Nakita ninyo kung anong maitim na plano ng hayop na to. Kaya natin sinasabi, naalala nyo ang ating vlog, itong nagbigay sa atin ng information, mga palangga, ibang tao na naman ito. Pero, noong November 18, nung sinabi ko, Pastor Quiboloy, SMNI, tayo na isusunod. Kayo po ay ganito, ganyan, gigipitin kayo, tatanggalan kayo ng prangkisa, nagkatotoo, di ba? Even though, sinabi ko sa inyo ahead of time, actually, ang intention lang natin noon, para ma-intercept ninyo, malaman ng taong bayan, para hindi na ituloy yung panggigipit nila na tatanggalan ng prangkisa si Pastor Quiboloy. Yun po yung purpose ng information na binibigay natin sa inyo para masindak o matakot ang gobyerno na isuppress o gipitin tayo. At ito, particularly, ang pinag-uusapan natin, si Pastor at ang kanyang mga miyembro. So, nagkatotoo. November, December, January, February na ngayon. And now, ito, pinapahatid na naman sa inyo, mga kababayan, na posible, hindi ko sinabing gagawin nila 100%. The reason of this vlog, para po maalarma at malaman din ng mga grupo o mga members ng KOJC na kayo po ay magmatsyag, lalo dyan sa Davao, sa Prayer Mountain ninyo, sa inyong property na kung saan, dyan kayo nagdinilay, dyan nyo inihinga ang inyong mga problema, dyan kayo nagdadasal. So maging alerto po kayo. Hindi ko sinabi, hindi ko to binablog para takutin kayo. Okay? At hindi ko rin sinasabi na ito ay maging 100% na gagawin nila. But the purpose of this message sa atin, ng ating puting anghel na lang, okay? Na nakarinig, na sukang-suka na kay Marcos Jr. at kay Ahas para malaman ng taong bayan na posible na hahagisan nila ng mga baril o kung ano paman para magdiin kay Pastor Quiboloy. Kasi nga, ito, remember that, ito nga sabi ng ating informer, sabi nga niya, Miss Maharlika, naalala mo ba yung dinadamay si Sara na nakita daw nitong, ito, exact lang sinabi. Sabi ng kanilang kinaray-karay na fake witness. Ako po ay naging landscaper ni Quiboloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Quiboloy sa Glory Mountain pag dumating si Quiboloy sakay ng chopper. May dala po siya na malalaking bag na laman po ang iba't ibang uri ng baril at nilatag po ito sa tent na katabi po ng mansion niya, yung alias Rene. Remember that? Minsan po pumupunta din, okay, kung alam mo, kung iintindihin mo, ito yung statement niya. Okay? Dumadating daw si Pastor Quiboloy na may daladalang malaking bag. Dumating si Quiboloy sabay ng chopper, may daladala po siya na malalaking bag. Malalaking bag. Kaya bang bitbitin
ni Pastor Quiboloy, yung mga mabibigat o malalaking bag na yon? Kung titignan mo, kung ito siya nagsasabi ng totoo, kunyari ikaw yung nakaranas o nakakita, ganito ang tamang statement dyan kung nangyari ito. Ako po ay landscaper sa Glory Mountain. Nakita ko po si Quiboloy at ang kanyang mga 5 po yun, yung kanyang mga alalay, bit-bit po nila yung mga bag ng baril. Kasi kung alone lang si Pastor Quiboloy, it's impossible. Ang dami niyang members. Tayo nga eh. Di ba? Kung tayo ay may mga kasambahay, pag magbitbit tayo ng mga pinamili natin, sinasalubong tayo ng ating kasambahay or isinasama natin ang ating mga kasambahay, mga kapatid, pag namamalengke, mag-i-equals, ano tayo, magkanya-kanya tayong kung marami kang bitbit o mabigat ka, tutulungan mo. Di ba? So, pero dito sa statement ng alias Rene na ito, bit-bit ni Pastor Quiboloy ang mga mabibigat. How come? What is the point of having staff na hindi ka tutulungan sa pagbitbit ng bag? So, dito pa lang red flag. Okay? Sabi niya, minsan po pumupunta doon tapos biglang bawi, di ba? Minsan po doon pumupunta si former President Rodrigo Duterte at Davao Mayor Sara Duterte. Pag umalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga barel. So we all know na ito ay scripted o fabricated stories. Kasi ang taong nagbibigay ng salaysay, mga palangga, ang taong nagbibigay ng salaysay, detalyado yan. Sino ang mga tao sa paligid na yan? Okay? Kung ako ay magbibigay ng salaysay sa inyo, ng mga bagay, ng mga nangyari sa buhay ko. Let's say, for example, magbibigay ako sa inyo ng salaysay. Paano ko na-meet si Pangulong Duterte? Doon na nilatagan niya ako, nakalatag na yung red carpet na yun. So buong buo, na may kukwento ko sa inyo, na nung pumunta ako doon, pinag-antay muna ako doon sa certain room na yon, tapos binigyan ako ng balinghoy, di ba, ng kasaba, pinainom ako ng juice, then nakita ko yung mga tao, ang daming nagpapapicture, ganan, at daming mga photographers, PSG and everything. Nakita ko si Senator Bongo, napaakyat, magkasama sila ni Pangulong Duterte, tapos ako na, in-instructionan ako ng staff doon sa Malacanang, o Miss Maharlika, go ka na, salubungin mo na si Pangulong Duterte, then kahit pumikit ako, kahit malasing ako and everything, kaya kong i-detalye sa inyo yung mga pangyayari. Pati positioning, yung pagsalubong, tapos actually, yung picture, okay, yung picture na pinost ko ay kinuha ni Senator Bongo ang camera ko, sabi niya sa akin, o sige na, sabi niya, Miss Marlica, pipicturean ko na kayo ni Pangulong Duterte. So, yun yung detailed. Kasi you experience it, na-witness mo, ikaw ang personal na nakaranas. So, ganun magbigay ng statement. But dito sa hinayupak na state na kinaray-karay ni Ontiveros, nakita niya, bit-bit ni Pastor Quiboloy. So, si Pastor Quiboloy lang ang nagbibit-bit na mag-isa, kahit ang bigat-bigat. Anong ginawa ng staff niya? Nakatanga lang. So, we all know na gustong i-destroy si Pastor Quiboloy. Again, hindi ko po siya pinagtatanggol. Sa bawat religious group, sa bawat relihiyon, mga palangga, kahit anong relihiyon mo, may mga pangyayari talaga na hindi maiiwasan, na hindi maganda. Even as Catholic, even you Muslims, INC, Seventh-day Adventist, lahat yan may mga internal issue. Okay? Marami dyan na mga nagreklamo na kesyo ganito, kesyo ganyan. So, hindi ibig sabihin na idadamay mo ang lahat ng kongregasyon. Kasi mga kababayan, ang ginagawa nila ngayon, paggigipit kay Pastor Quiboloy at sa kanilang mga miyembro. Pati ngayon, pagtatanim o pagbabayad nila ng mga homeless people around the area para sirain ang kongregasyon. Mga kababayan, okay, meron ito. Kaya nga, di ba, merong batas, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Pilipinas at sa iba pang mga bahagi ng mundo, ang kalayaan ng mamamayan na pumili kung anong religious group ang kanyang papasukan, kung ano ang gusto niyang sambahan. Kasi ano ba ang purpose ng religion sa buhay natin? Di ba? Ang purpose ng religion sa buhay natin, para sa akin, meron kang community na kapag ikaw ay depressed, ikaw ay malungkot, ikaw ay may mga problema, meron kang sasandalan. Merong isang pastor o merong isang pare na iyong ihingaan, Father, ganito po, ganyan-ganyan, namumroblema po ako sa buhay ko. Anong role ni Father? Di ba?
papalakasin niya yung loob niya. So, maaring nasa down ka na down moment ka na ng buhay mo. Kunyari, like kunyari ako ay miyembro ng KOJC. Sobrang ang dami kong problema. Ito, nilatag ko. Ang sabi kinausap ko kunwari si pastor dahil siya ang pastor ko. Pastor, ito po yung nangyayari, ito po yung yung pamilya ko, ito po yung kaibigan ko, ganyan, down na po ako, gusto ko nang tumalo ng building. Parang ganon. Dahil nasa lowest point ka ng buhay mo, anong role ni pastor? Maharlik ka. Okay, lahat tayo may pinagdadaan ng problema, manalig ka sa Diyos Ama, ganyan, ganyan, ganyan. So, kumbaga na-enlighten yung iyong yung iyong yung bagsak mong kaisipan dahil kumbaga nasa madilim ka na bahagi ng buhay mo. So kung mayroong isang pastor, may isang pari, even kaibigan, mga palangga, even kaibigan, magiging savior mo ang kaibigan mo na somehow, nung nasa darkest point ka ng buhay mo, na hindi mo alam, gusto mo tumalon sa building, gusto mong whatsoever, naliwanagan ka. Then, as a religious group or as a religious leader, yun ang paniniwala ng mga members nila na si pastor, o let's say ako, meron din akong grupo na si Maharlika, ay savior siya dahil siya ay nagbibigay ng kaliwanagan sa kanyang mga nasasakupan na imbis na malugmok, ay what? Pinapaalahanan niya ng kanilang miyembro na hindi pito katapusan ng mundo, hindi ibig sabihin wala na tayong pag-asa na mabago ang Pilipinas, may pag-asa pa kung tayo ay magsama-sama. And again, sabi nga dito sa Article 3, Section 5 of the 1987 Constitution, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Walang pwedeng ipasa, di ba, na batas na magdi-disrespect, okay, sa freedom na i-exercise ng mga religious groups, religious leader, mga believer, di ba? At yung kanilang the free exercise and enjoyment of religious profession and worship. Yun nga yung sinasabi ko. Hindi pwedeng panghimasukan ng gobyerno, okay? Ang iyong enjoyment na nararamdaman sa iyong religious group, sa inyong kongregasyon, walang pwedeng manghimasok. Batas, hindi walang isinabatas na pwedeng panghimasukan ng gobyerno ang isang taong nananampalataya, whether ang tingin nyo, di ba? Ang tingin nyo kay Pastor Kibuloy ay ganito, ganyan. Walang karapatan si Virus, si Risa, ang gobyerno na sirain o agawin sa kanyang mga miyembro ang kanilang mga paniniwala na in-instill sa kanila ni pastor o kung sino man ang kanilang mga leaders doon, sila nung bata pa. Walang pwedeng umagaw sa kanila, lalo na yung pag-agaw ng property ng kanilang pinagsasambahan. Wala. Hindi mo pwedeng sasabihin na ito ay kulto, ito ay ganyan. Nakalagay po yan sa konstitusyon.
maraming kaso sa Pilipinas. At dapat nga, ang pinagtutuunan ng pansin ng ng buwaka ng inang gobyernong ito, yung mga politiko na sangkot sa pang-aapi, sa panggigipit, pangaharas. But Pastor Quiboloy is not a politician. Why? Bakit siya ginigisa dyan? Number one, yan ang misyon ng Kuting at Ahas para kamkamin ang propriedad o property nila ng KOJC dahil inggit na inggit sila sa malawak na property at posible nga nilang gagawing commercial.